We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Napakabilis ho ng panahon, ano? Napakabilis ho ng oras natin. This is only 30 minutes. Ngayon po October na. Oo nga eh. At bumabiyahe tayo nito. Oo. Biyahe ka ng biyahe. Airplane ka ng airplane ka. Kasi nag-airplane mode ka. Kami po yung mga kaibigan sa ating programang We Can Do It. Ate Maru Cepeda Javier. At Jonathan Mortiz. Ayan. Ayan. Alam mo, happy mode kami. Hindi kami airplane mode. Biyaya ng Diyos, ano? Oo. Umaapaw. Talagang ang bait ng Panginoon. He gives us joy. Right, no? right. Kasi sabi nga nila, happiness depends on happenings. Right. But the joy of the Lord is our strength. And joy is from the inside. Eh. Right, You cannot right. keep it. It just flows out. Talagang nagbibigay lang yan ng sa ngiti mo, sa pagsalita mo. Yes. So Yan, joy ano talaga. lang, joy. Oo. Enjoy talaga tan. Correct. Well, Auntie Maru, sabi nung yung pastor namin nag-preach nung Sunday, sabi niya, kaya ang pangalan ng Holy Spirit is holy para tayo maging holy, hindi happy. Hindi lang happy. Tama yun. You know? Oo. I mean, happiness is good, right? It's very, very positive. Pero we always look for ano talaga yung source nung happiness na yun. Yeah. Oo. Hindi siya nakabase sa sitwasyon, hindi siya nakabase sa... Well, Ate Maru, alam mo, gusto kong pag-usapan uli natin itong... I know we have challenges in life. Correct. Ikaw, last week na pag-usapan natin yung mga hackers, mga scammers. Tama. Mag-ingat po tayo. Uli, gusto namin i-remind kayo na mag-ingat po tayo sa ganyan. And I know it affected you. Yeah. It affected a lot. Correct. Yeah. So, ingat po, ingat. So, Oo, at saka alam mo, siguro ito ay from the Philippines, ng mga hackers na to, but they can reach out all over the world. Nagtatagalog at nag-iilonggo. Oo, nag-iilonggo, nagtatagalog, nag-anoy, nag-day, lahat na lang. Hindi pa natin napapakanta eh. Pakakantahin ko. Right. Well, Ate Maru, nabanggit ko sa iyo na ako montig-montig na ring mask. Oh, yeah. Right? At ito talagang pwede ba akong magkwento? Oo, kasi para mag-ingat po tayo. Correct. Mag-ingat po tayo sa mga hackers. Unfortunately, ang internet ay marami hong mga hackers dyan, kasi nagbibigay ho na tayo ng mga impormasyon. Correct. We have our own information there, nandun yung email address natin, nandyan lahat yung mga pictures natin. So, talagang revealed na tayo. Correct. Oo. Kilala na po nila tayo. Ganyan. Kung i-hack nila tayo, makukuha nila yung who we are. At pwede silang kunwari na kami yon, tapos manghihingi ng mga pera sa inyo dahil merong gustong tulungan si Ate Maru. Totoo, lagi gustong tumulong ni Ate Maru, pero hindi ho siya basta-basta manghihingi ng pera sa inyo. Correct. Yeah. Correct. Oo, please take note of that. At kung gusto nyo, pakantahin nyo. Para mabubuking nyo na hindi si Ate Maru yun. Ikaw ba si Jonathan? Kumanta ka nga ng kanta ni Jonathan. Ikaw ba si Maru? Sige nga, kumanta ka nga. But anyway, but ano sila eh. Very tricky sila eh. Yeah. They know how to do it. And most of them, ang kanilang pinipinpointan ay yung emotion. Filipinos are emotional. So when you think about helping people, may namatay, so gustong tumulong. Predatory talaga eh. Right. Kukunin yung feeling, yung weakness, ganyan. Ate Maru, ito nga yung kikwento ko sa iyo. Correct, sige. Oo. Nakwento ko na to sa iyo pero
para ho tayo mag-ingat kasi ako, sabi ko, alam ko kung maloloko ko kung lolokohin ako alam ko yun, you know? Pero hindi. Yung approach nila sa akin, yung vulnerable. Yung vulnerable ka na tinamaan yung emosyon mo. May tumawag ho sa bahay, pinik ko, I picked up the phone, at ang umiiyak na bata, nakaboses po ng anak ko. Yeah. Sabi niya, Dad, I'm in jail right now. I need help. Call this number. They are the ones who can help you because I'm in jail. They can assist you. He's a lawyer. This is the number. Sa akin po, para ho sa akin that very moment, COVID time to. During COVID. Wow. Nasa bahay ako, nagtatrabaho ako sa bahay, may tumawag sa akin. Akala ko talaga anak ko. Correct. Yeah. Kasi ang kwento niya, kaboses. I don't know, nakuha na niya ako nung narinig ko yung iyak. Naging vulnerable na ako. Correct. Right? Marunong Nakuha na niya ako and akala ko anak ko yung boses. Dad. Yun yung Dad. I'm in jail right now. I only have limited time. And please help me because I got in an accident. I hit this person, a pregnant lady. Hindi naman namatay. Ganon. So nakuha na ho nila ako. Kuha nila ako. They got me there. Yeah. They got me. They got my vulnerability. Kasi anak ko to. I'll do my best to help my son. I'll do my all to do to help my son. I call this number, Auntie Maru. Sabi nila, kami yung magbabond. Okay. Kailangan mong mag-bond. I'm a lawyer. I'm gonna help your son for a bond payment. Tapos, kunwari, hinohold pa ako eh. Kasi kunwari, they're working, no? They're many and working. It's really a syndicate. It's a syndicate. Sindikato. Yes. So sabi ko, how can I help my son? Actually, I'm so thankful pa kasi sabi niya, I'm a lawyer. I know the case of your son. Nagbigay ng number, case number. Blah, blah. Parang talagang totoo. May case number pa. May case number. Yeah. So, sige, paano ko siya tutulungan? Hindi ka pwedeng makapunta ngayon sa court dahil nga COVID. So ngayon, ibibigay mo yung pera mo dito sa number sa ganitong I forgot kung paano so kumbaga magbibigay na ako ng pera. Actually tinawagan niya uli ako ganoon, so I pick it up again, call this number. Anyway, I forgot, pero nandun na ako, kunyari magbabayad na ako, dala ko na yung credit card ko. I'm gonna give my credit card because I'm gonna help my son. Yeah. And kasi nasa kwarto ako. Nagpe-pray ka. Nagpe-pray and I was so confused. And the thing was, nasa LA daw siya. Ito yung kwento nung sabi niyang anak ko siya. Yeah. Nasa LA siya, doon siya nakabangga sa LA. And alam ko yung anak ko umalis papuntang San Francisco. Yeah, nagpaalam. So dadaan talaga ng LA yun. So yun yung connection. Hindi ko alam paano nila, baka gumawa lang sila ng storya, pero I made that connection. Nakuha kagad nila yung vulnerability ko. At yun, nasa kwarto po ako, kahawak ko yung phone ko, ibibigay ko na yung credit card information ko kasi para i-bail ang anak ko. Bail out. Alam mo, Ate Maru, umaaw-aw yung aso sa labas. Sabi ko, sino kaya yun? Pero I was talking to the kunwari lawyer. Lawyer na tumutulong sa anak ko. Very thankful. Bibigay na. And then akala ko pamangkin ko yung pumasok kasi nakatira siya sa amin. Yung anak ko, he has his own place.
alam mo, hindi talaga siya pumunta yung anak ko, ayun, that day pala siya aalis. Kaya pumunta lang siya sa bahay para magpaalam. Hindi siya laging dadaan ng bahay. Ano? Biglang kausap ko kunwari yung lawyer, tapos pumasok yung anak ko sa pintuan ng kwarto ko, nakatingin ako sa kanyang ganyan, na hindi ako makapaniwala na wala siya sa kulungan. Oo. Ganon. Tapos, tumakbo ako, niyakap ko yung anak ko. Oo, of course. Sino yung tumawag sa akin? Ganon. Oh my word. Wow. Tapos, kinuha niya yung phone. Who's this? Who's this? You're a scammer, right? You're a scammer. Ganon. Anyway. Tapos binaba na yung wala na. Wala na. Ni-report ko sa police, wala talagang magagawa ang police. Oo. Kasi sabi lang, magbabago lang kagad ng number yan, mga yan. I gave the 800 number na Ate Maru. Grabe, no? Akala ko hindi ako may scam. Muntik na ako. Pero tinulungan tayo ng Panginoon. Right. Kasi dumating yung anak ko eh. Before you were holding on your I have my credit card to pay. Yeah. Actually, I'm gonna pay $2,000. Parang ganun. On my credit card. Yeah. Ano yun? Initial deposit. Yeah. Oh, wow. Yeah. Wow. So, it's sa tulong ng Panginoon. Pero, thank you, Lord. Sabi ko, Panginoon, salamat po. Oo, no? Wow. Ingat kayo sa mga scammer. That's right. Yan po ang panalangin ko na wala pong mabiktima po sa inyo. Please, Lord, just, cover them with your blood. And, I cannot do anything, Tan, right. but God can do, and He can do it for you and for us. That's true. Yan. And revealed na po tayo. You can see us. Kilala nyo na kami. Actually, pwede ko rin kayong kilalanin eh. Yeah. I could go on your Facebook page. Kung hacker po ako, I can get you. I can get your identity. So that's true. Pero beware mga hackers. Kung kayo gumagawa ng kasamaan, watch out. Watch out. Right. Watch out because God is not sleeping. I know. Amen to that. Yeah, hindi natutulog. Alam ng Panginoon kung sino kayo, kung saan man kayo at anong ginagawa ninyo. So be very careful. We pray that you will come to know the Lord, Jesus Christ, as your Lord and Savior, because He is the only person that can change your mind and your heart. Yes. Yes. I believe in that. I believe in that. Right. So, well, we just emphasize that, Ate Maru, kasi kailangan po tayo magbigay ng warning, precaution sa bawat isa. Mag-ingat po tayo sa mga hackers, sa mga scammers. Alam ko, marami na rin kayong kwentong ganyan. Pero kami po ay, kasi nasa radyo kami. Mas gusto namin kayong maging aware. Yeah, that's right. Kami po ay babalik mamaya ng konti, at we have a special guest. You will enjoy him. Yes. Okay, just stay tuned. Hello, welcome back sa ating programang We Can Do It. Every Sunday is a very special at saka exciting event sa aming buhay at ganun din siguro sa inyo, sa aming mga taga-subaybay. Pinagpapala tayo sa lahat ng mga testimony. Anyway, talagang kulang lang talagang oras natin. Hayaan mo, gawin na nating 2 oras. Si Ate Maru. Excited. Mahihirapan tayo dyan. Oo nga eh. But anyway, mga kaibigan, ang ating special guest for today, ngayon ko lang siya nakilala, and thank you, Bullet, for introducing him to us. And while I was talking to him, ang ganda-ganda ng kanyang buhay. So he is actually the founder of Palaya Group of Companies
Cantonese, Palaya comes from 3 Tagalog words, Pala, Laya, and Aya, which means blessed, free, and beautiful. Wow, ang ganda, ang ganda. One was established in 2010 as the importer and exclusive distributor of Ozian air purifier. Then in 2015, started Palaya Eco Natural Farm, the largest dragon fruit plantation and agritourism in Tanay, Rizal. Very healthy, yeah. Yes, in 2019, Palaya ventured in aquaculture. And this is the Palaya Shrimp Farm, the largest engineered circular shrimp tank development in the Philippines. He is not only a man, he is not only known as the father of Palaya, creating new opportunities in petroleum, construction, and alternative power solutions. You know what? But also he is an influencer and influencer of change and mentor for young entrepreneurs. Wow. He promotes life that is blessed, free, and beautiful. He's from Boracay, married to Edith Onavia Colesio. Narito mga kaibigan, let's welcome, and we are proud to welcome to the program, Brother Iggy or Ignacio Iggy Rodriguez Colesio. Welcome, Brother Iggy. Thank you. Really nice. Good morning. Talagang, you know what, it's just the power of God and the friendship that God has given to us that, you know, hindi pa nga tayo, ngayon lang tayo nag-meet, Brother Iggy. Apo. Pero the connection is there because God is center of our friendship. And thank you so much for sharing your life to us. So ngayon, Ate Maru, pretty much we want to know him, yung journey. Right. Pero yung next Sunday or next week, is... kasi nasabi natin, influencer siya ng mga entrepreneurs. We want to hear that as well. Correct. Yung ganong perspective. But we want to know him first. Yeah. Brother Iggy, welcome to our program. Thank you po. Thank you, Ate Maru, Jonathan. Thank you for inviting me. Siguro pwede tayo magsimula dun sa pangalan ko. Di ba? Sige nga. Para makilala niyo ako. Doon sa pangalan ko, sabi niya Ignacio Iggy Colesio. Yung mga luma ko kong kaibigan, matagal ko nang mga kaibigan, ang tawag sa akin Boyet. Boyet, okay. Pero sa isang meeting po namin with NFS, yung Nameless Faceless Servants, with Brother Whedon, sabi niya, bakit Boyet yung pangalan mo according to Antonia? Boyet means boy yet or still a boy. And parang naging prophetic yun sa akin, ako pinakamaliit sa pamilya. So tinanong niya sa akin kung ano yung totoo kong pangalan. Sabi ko po, Ignacio. And research nila, Ignacio means to ignite, to be popular. And sabi niya, hindi bagay sa yung Boyet because it's actually, there's something in the name. Sabi niya, every time people call you, parang dinideclare yan sa'yo yung pangalan mo. And Boyet is still a boy or small boy. And, you change your name. So mula po noon, that was 10 years ago, I changed my nickname to Iggy. And it sounds like maigi, iigi, or... Ang ganda. So mula po na ngayon. Hindi ka na namin makakalimutan, Iggy. So hindi niyo makakalimutan. May istorya kasi yung pangalan. Actually, every name has a narrative. Kaya yung panghahawakan natin. And it's really nice. It's really good for you to picture that out. Yeah, that's right. Iggy talaga ang buhay natin. Iggy, buhay. And yun naman pong Palaya, I started Palaya Corporation 12 years ago. Yung pangalan po na yan, nung college ko pa na-coin, yung Pala, Laya at Aya. At bala ko sana somehow if I can meet somebody who's influencer or a legislature, parang i-propose na palitan yung pangalan ng Pilipinas kasi Philippines, sabi, named after the king of Spain. And medyo corrupt king. Parang corrupt country and Palayaan or Palayan.
Pinagpala, malaya. It can also, dati naman, ang dami nating palayan talaga. Ngayon lang nako-convert sa subdivision. Pero it can be a good name for the country, no? Palayaan or palaya. That's right. So again, the palaya came from 3 Filipino words, pala, laya, at aya. Blessed, pinagpala, laya, malaya, and aya, kaaya-aya. So, when we say live palaya, we're actually calling a life that is blessed, free, and beautiful. Sinasabi namin, mabuhay ka ng buhay na pinagpala, malaya, at kaaya-aya. Wow. Ang pinanggalingan ko po niyan is John 10:10. Yun po ang definition ko ng buhay na matiwasay, a full life. Yung pinagpala, malaya, kaaya-aya. Yung pinagpala, alam po natin yun na blessed. Kahit sino naiintindihan ng pinagpala. Yung malaya po, maraming kahulugan, maraming nakakulong sa nakaraan, nakakulong sa hinanakit, nakakulong talaga sa bondage talaga ng kaaway. Ang gusto po ng Diyos, dumating si Kristo para tayo ay palayain, buhayin at palayain. Bigyan ng buhay na pinagpala, malaya at kaaya-aya. Sabi, galing sa bibig mismo ni Kristo yun, no? If the thief came to steal, kill, and destroy, I came to give you life in His body. So yun po ang aking declaration. And yun na rin po ang buong mensahe ng Palaya and Palaya Group of Companies. Every time I do something, relevant ba yan sa makakasolusyon ba yan, totoong solusyon ba yan sa problema? Is there a legitimate problem? And is your product or service is a legitimate solution to the problem? So that to me is a long-term business. That's a real business. Entrepreneurs are looking for people, looking for problem that they can solve. So ito pong aming venture ngayon na shrimp farm ay ang Pilipinas po nagpo-produce lang ng 60,000 metric tons sa 110 million Filipinos. So ang per capita lang po ng Pilipino ay 600 grams. So isa po tayo sa may pinakamahal na hipon sa Southeast Asia. So para kailangan mag-produce. Now, Brother Iggy, napakaganda ng mga explanation mo, yung may mga kahulugan. Definitely mayroong pinanggalingan yan yung journey mo, yung narrative mo sa buhay o narrative ng Panginoon sa buhay mo. Yeah. Right. Paano nagsimula yan? Paano ka nakakilala sa Panginoon? Ano yung mga pinagsimulan para makita natin lalo pa yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo? Amen. Yes. Ayan po, maganda rin pong storya po talaga yan kasi ako po ay matatakutin. Malayong-malayo sa dati ako matatakutin, malayong-malayo sa kung sino ako ngayon dahil sa Panginoon. Wala pong particular na araw kung na parang, bagong-bago na ako. Pero ang natatandaan ko po nung ako ay bata pa, lagi akong natatakot. My greatest fear is to die. Tuwing makakakita po ako ng may burol, babangutin na po ako niyan sa gabi. Ilang taong ka noon? Kasi grade 4, grade 5. Okay. Pero takot na akong mamatay because galing ako sa isang pamilya na ang turo ay masyadong reliyoso, nananalangin palagi. Pero ang turo ay pag mas konti yung kabutihan sa nagawa mong mali ay ikaw ay mabubulit sa impyerno at na-describe po sa akin yung hell na parang ang hirap-hirap. Takot nga ako mapaso ng sigarilyo. Weighing skill. Pag tabla lang, alam niyo naman, may kakulitan ang kabataan. Yes. Lagi ako nakikipag-away sa kalye kasi medyo may kayabangan din ako. Dahil mga kuya, 12 ho kami. Mga kuya ko, ang lalaki. Hindi ako maliit. pero matapang makipag-away. Pang-ilang ka? Pang-ilang ka? Pang-10 po ako, pang-10. Oh. 10. Puro mga lalaki. Sa family. So parang Joseph. Puro lalaki kayo o hindi? 8 po yung lalaki. Okay. Na mas matanda sa'yo? Isa lang po yung mas bata sa akin. So yung
anim. Okay. So talagang meron kang pang pang rest back. Pang rest back tawag na, pang rest back. So ganun po. Pero again po, yun yung my greatest fear. And kami po ay yung mga bata ay under sa pag-aalaga po ng aking ate na yung panganay na ate, no? Nasa gitna siya. Yung mga lalaki nasa taas, tapos kami naman yung sumunod sa kanya na babae, sinundan ko na lalaki, tapos ako, tapos yung bunso namin. Under her care, no, sa Project 8 Quezon City. And yung father ko po ay kontratista sa San Pedro, Laguna. But we came from, sabi nga ni Ate Maru, galing ako ng Boracay. I was born in Boracay, although I lost the dialect, no, hindi na ako nagsalita kasi pinalaki ako sa Nueva Ecija na yung mga kalaro ko puro Tagalog. And again, I lost the dialect and lumaki kami sa Project 8 nung kinuha na ako ng parents ko. Nung naka-establish na yung father ko, umalis yung mother ko, iniwan yung father ko sa Boracay dahil barangay captain siya, pero ang accusation ng mother ko sa kanya ay parang hindi niya alam kung mabait or yabang yun. Kasi ayaw niya kasi barangay captain siya, yung isasaing na lang daw, ibibigay pa sa kapitbahay, ang dami niyang anak. So, parang yun ang hindi ma-reconcile ng kwento. Ang bait mo sa iba, pero kami naman kapos dito. So, ganun. So, iniwan niya sa Boracay. Pero sumunod yung father ko at nahirapan ang parents ko dito kasi, of course, from the province, tapos hindi maka-establish. Until dumating yung time na nakamit siya ng isang engineer, malaking contractor, at naging subcontractor siya. So, when he called yung mga trabahador sa Boracay, sa Visayas, marami namang pumunta kasi nga, papa siya ng bayan. Correct. Oo. So, we have 80 workers at that time. Wow. Pero doon sa kabisihan niya, doon naman siya nagkasakit kasi ang dami na. But ang turning point po talaga ng pagbabago ng aking buhay, yung at least yung nawala yung takot ko sa death at naging confident ako na tao ay yung ate ko kasi na nag-aalaga sa amin usually a very masungit, grumpy. Kasi nga mahirap. Yeah. Pero matalino, genius, scholar sa ng UE, very. Now she's a pastor's wife, missionary's wife. And basta palaging na mahigpit, lagi akong napapagalitan, na pipingot. And palaging problemado kasi nga mahirap kami, pinagkakasya lahat. Alam nyo, ang ulam lang namin noon, chicharon, kropek, panutsa, basta anything na parang ang budget lang yata namin, 10 centimos. No? So, and yung under her care, yung 4 na mas mababa sa kanya, 3 kami. Lagi niya napapagalitan. But all of a sudden, ako bilang bata, alam ko na may nangyari sa kanya. Biglang isang araw, bigla siyang naging masayahin, ang aliwalas ng mukha niya. Sabi ko, may nangyari sa ate ko. Ang bait-bait niya, nananalangin na parang totoo yung panalangin na hindi kinakabisado. Oo. And that attract me. Sabi ko, may nangyari dito. So, nung nag-invite siya sa church, no? And it so happened yung simbahan na yun sa Mandaluyong. And nakita ko nga na they just sing praises and all. And pero bata pa ako doon sa kids church ako. Right. But all those learnings and all led me to Ilan taong ka noon, Brother Iggy? Nung, grade 5. Grade 5, nakakilala ka sa Panginoon. Wow. And from there, series of mga tawag natin dito, campings. Pati yung doon talaga. Yeah. Brother Iggy, this is what we will do, no? We're running out of time. Ganito, we will continue on with your with the how the Lord really, change you from glory to glory from the time na nakita mo yung changes sa buhay ng sister mo. We will do that next week. So mga kaibigan, stay tuned. We will be back with more of Brother Iggy
testimony. Well, ito po ang programang We Can Do It, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, gayon din po sa Channel 185 sa GCTV. Sa pangalan po ni Brother Iggy Colesio, ito naman po ang inyong lingkod, Jonathan Mortiz. At Ate Maru Cepeda Javier, nagpapasalamat po sa inyo at we'll see you again next week dito po sa ating program. We can do it! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.